Welcome mga ka-For The Body sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang, subscribe nyo po, i-follow nyo po ang channel natin, i-like nyo po itong video na to, then click subscribe and i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ating lahat ng mga videos. So ito na, panoorin na natin mga ka-For The Bodies. Yes, hello, good morning mga ka-For The Bodies. What a beautiful day. Andito naman po tayo. Meron po tayong binidyo na property ho. Ngayon nandito po tayo sa bayan ng Tagkawayan, Quezon. Napakagandang bayan po dito sa lalawigan ng Quezon ng Tagkawayan, kasi isa po ito sa mga dinedevelop po ngayon na mga bayan ho dito. So nandito po tayo mismo sa Barangay Road ng property ho. So mula po dito sa kinatatayuan natin, hanggang dun sa National Highway po, ito po ay nasa almost 15 minutes po mga ka-For The Bodies. So depende po syempre sa takbo, pero yung takbo po namin is neutral lang po na 40 to 50 kilometers per hour. So 15 minutes po andito na po kami. So ito po yung Barangay Road po natin. Then yung property ho na binibenta ho natin, ayan po, ito yung may right of way po siyang sarili. So andito po yung right of way po niya. Ngayon mula po dito, ilang hakbang lang po, nasa 80 meters. Tara po. Opo. Pasukin ho natin yung farm po na bibisitahin natin. So ito po, malawak po siya. 3 meters po siya. So ito po is right of way po talaga ito papunta dito sa farm. Okay, ang maganda po, flat land do siya mga ka-For The Body. So ayan, makikita nyo po, yan yung mga boundary puno po dun sa right of way. At andito pa po yung kabila. So yan po yung lapad niya. Actually pasok po dito yung sasakyan. Okay. So binabati po natin yung mga YouTube subscriber po natin, yung mga avid follower po natin. Madami nagtatanong sa atin, sir, kailan ka mag-upload ng new property? So ito na po yon, mga ka-farm lot po natin. Maganda ho dito, 4-in-1 po ito. Napakagandang property ho nito. Na-upload ko na po yung rough video po nito sa ating YouTube. Ngayon, yung more detailed video, kasi may nag-request po sa atin, ito po i-upload po natin. Ang Tagkawayan po kasi, mula po sa Manila, is 6 hours drive. Pero po pag natapos na po yung SLEX TR5 po natin, ito po ay nasa almost 3 hours drive na lang from Manila. Ang sentro ng development po kasi ngayon dito sa Quezon, isa po is yung Tagkawayan po natin, bayan ng Tagkawayan. So saan po? Kasama na po yung palayan na yan. Wow. Papunta roon. Oo. Kabila doon, bundok. Ito pong palayan na to, kasama na po yan. So ayan po, pumasok lang po tayo. Ito entrance na po ito. Entrance na po ito. Okay, ito na po yung entrance natin. So ayan, bagong suyod po yung palayan. Ready na po na taniman po yan ng palay. So kasama po ito, ilang pitak po ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun pa po. Kasama pa po yan, yung grassland area na yan. So ayan po, kasama po yun. Napakan agad eh. Dito ho. So ito po yung daanan ho natin. Ganda. Kasi ang bubunga doon sa iyo, palayan. Tapos yan po yung nyugan. May mahuganihan po ito, nandun yung mahuganihan. Tapos may bahay na pong kasama. May fish pond. May fish pond pa. Grabe, kompleto na po pala ito. May tubig na. Tubig. Oo. Ano po, irrigated yung danaw po dito? Yung tubigan? Parang sahod ulan lang. Sahod ulan po. Pero may irrigation dun sa labas eh. Pero may irrigation. May tubig din eh. Dagi. Ay, dito po pwede kayong mag-alaga ng kalabaw, mga native na manok. Dito po. Kasi damuhan po ito. Kasama po yung bahay na yan. Opo. So ayan, meron na po tayong bahay na kasama, mga ka-For The Bodies. Ayan. Ganda ho nito. Ganda ho talaga nito. So ito po yung 4-in-1 farm lot po na po. So ito po, at least mapanood nyo po ng full detailed yung videos po natin. Ayan, cute ng aso, tataba. Ayan mga ka-For The Bodies, nandito po tayo mismo sa bahay. Ito po yung bahay po. Kasama po ito mga ka-For The Bodies. Then advantage, meron na po siyang CR.
Ano po, may CR na pong kasama. Tapos, yung tubig nyo ho dito, deep well po ano? Balon po. Ah, balon. Okay po. So, ayan po. Kasama po ito. Ano po yung tangkal po yun, ano? Okay po. So, ito po, kasama po yan. Tapos, ayan po mismo, likod lang ng property, mga mahogany trees po niya. Okay. May motor ba ang balon niyo? Tubig niyo? Wala na bang higop? Wala na. Okay. Balong. So, andito po. Yung grassland area po natin, mga ka-farm lot. Ayan, paglabas po natin dito, doon po tayo kanina galing. Ayan, yun yung pinakabungad po. Pumasok po tayo. Ito na po yung grassland area. So, palayan, grassland po. Kasunod po, yung bahay po. Ito na po mismo yung bahay. Okay? Ganda. So, ayan po, papunta po tayo dito sa may mga mahogany. According po dun sa ating ano po, caretaker ng property, ito po ay 300 plus na mahogany. Hindi lang po 300. Ayan po. Ayan po, may mga tabla na po sila dito. Nagtistis na po. Gagamitin na po pambahay. So, kasama na po yung mga tinistis. Hindi na po kasama yan, ha. So, ayan po, may mga mahogany po na ready ng anihin. Ito po yung iba. So, sarili po yan, 300 plus po yan. Tapos ito yung grassland po natin. Ganda. Napakaganda po ng farm po natin. Baka hindi lang 300 plus yan, sir. Gawa ng meron 10 pa din. Oo. Oo, sabi daw nga ay hindi lang 300. So, mas madami pa. Ano ho? So, ang isa sa napakaganda po na asset nitong property na to, ito po kasi mga mahogany, mga ka-for the bodies. Once na ito po ay mag-mature po lahat, ano ho, pag ito po ay pinutol nyo, per board feet ngayon, magkano? 27? Ay, mahal lang po. 50 halos. 50 na? Ang per board feet ngayon. Eh di ang isang punong ganito, nagmamagkano na? Yung ganyan, no? Ilan na yan, no? Ilang feet na yan, eh. Ito isang puno ito. Mahinaan ito. Sabi natin. O, 300 board feet na, no? So, imagine, ang isang puno, 300 board feet po. So, 300 times 50 mo na lang po yun. Ano ho, ganun po. Sa isang puno pa lang po, ano ho, kitang-kita na ho kayo. So, yung ROI nyo, saan nilabas nyo pong pera, balik po kaagad. Tapos, ang ganda ng property, talagang na-utilize ng maayos. Even though may grassland, kasi iniwan po yan para sa kambing, kalabaw. Ano po. Tapos, dati pwede pong i-convert din into tubigan. Nasa sa inyo po yan kung ano hong gusto nyong gawin dyan. Doon tayo sa fish pond. Okay. So, good thing na invite po tayo dito para mismo po i-video po yung property. Dito handaan. Wow, ganda, no? Dito mismo sa loob ng mga mahogany. So, ayan, uncut video po natin to. So, makikita nyo po lahat within the property. So, antabayanan nyo po ito is one of the best properties po na mayroon tayo ngayon. Talagang high yielding po ito. Ayan. Yan na po yung mahogany. Oh, isang puno. Ilang board feet yan? Ano? Dami, oh. Baka may 400 volt ito yan. Oo. Kung pwede lang ako magbiyahe. Ay. May ilang saan na. Dito, ho. Yan yung advantage dito. Ayan, yung hose ng tubig. Galing sa bukal. Ah, ito yung hose ng tubig galing sa bukal. So, ayan. May hose ng tubig galing. May signal pa dito eh. Maganda, may cellphone. Wala pa doon, taas ako. Madami yan, papunta ron. Kabila pang bundok na yun. Oo. Ayan, yan tayo. Yan po. Yan. Hanggang dito lang yung area. Hanggang dito po, ito yung boundary. Boundary pa ron. Okay po. Pahaba siya talaga, ano? Pahaba na po siya. Ito po. Bye-bye doon, sir. Tapos ito na po yung mga mahogany. Hanggang dito. Hanggang doon. Papunta pa rin, pataas. Okay, papunta ko tayo sa fish pond. Saan pa ang fish pond nila? Dito. Yan mga ka-for the buds. Wow, ito ang fish pond. Ganda. Ito po yung sa bukal, yung tubo. Ayan pa, mga mahogany na yan. Ay, ang ganda nito. Ayan. Napakaganda ho ng fish pond. So, ayan po yung tubo. Papunta po dun sa bukal.
Yung fish pond po ay sakto pang pamilya po talaga. Talagang daming isda yan. Ayun oh. Dapat po yan. Ano, mga isda oh. Lalangoyan na sila. Nangaano ng pagkain na yan. Oo, naghahanap ng pagkain. So, subukan natin. Ayan, ang dami oh. Ayan oh. Ayan, ang dami na. Lalaki na. May, tatlong daliri na. Gaapat na daliri na, no? Ayun oh. Wow, nakakatuwa naman yan. Ang dami na. So, ayan po yung fish pond po niya. May hulog na pong tilapia yan. Kasama po yan. Siyempre. Ayan. Itong kabila, siya pa din. Fish pond pa din. Mahogani pa din to. Dito may mga puno pa rin po ng mahogani. Wala ko yung kahoy na malaki na yun. Saan? Pamunta pa doon. Hanggang dun pa. Hanggang doon pa. So, malawak pa pala talaga. Lawak po yan. Oho. So, ayan po yung nyugan niya. Around mga nasa 8 to 10 years po yung mga puno niya ng nyug. So, ayan, mga bata pa po. Ayan. So, 300 po na puno yan. So, sabihin na lang po natin na every month ay 2 hanggang 3 piraso ang bunga. So, nagwa 1,000 na buo po siya for every 2 months po. 2 months to 2 months and a half. Ayan po. Ito yung fish pa niya. Ayan, makikita nyo po yung mga galaw ng tilapia. Ayan, lalaki. Ayan, kitang-kita ho mula dito. Mga Cup for the Buddies. So, parang hindi inuhulihan to. May gapalad na Malaki na talaga. May gapalad na, laki na. So, ito po ang sukat po nito is 2.5 hectares. And ang selling price po nito is 2.1. Ang maganda po dito, flatland po siya, hindi po siya mabundok, hindi matarik, napakalapit sa bayan, may signal, may kuryente, may source na po ng tubig. All in ready na ho siya, lilipatan na lang. So ito po yung mga nyug niya. May nasa ilang puno po yung nyug natin? Mga 300 plus na puno ng nyug. Okay ho. Tama, may mga kasama pa pong nyug. So may nyugan, may mahogany, may fish pond, meron pa pong grassland, may palayan. Ayan. Ang dami pang pwedeng i-cultivate po dito. So ayan po mga ka-farmlad. So abangan po natin, papakita ko po sa inyo ang aerial shot po nitong property. Panoodin po natin mga Cup for the Buddies. Ayan, dumako po tayo mga Cup for the Buddies sa aerial shot po natin. So ayan yung entrance sa property. Diyan po sa parting harap, meron pa po dyan mga nyug na kasama. Tapos ito pong palayan po natin na 6 na pitak ng palay. Ito po ay nagwa 100 kavans po ito. Napakaganda po nitong palayan natin. Talagang buhay na buhay ka. Tapos ito po yung malawak na grassland bago yung bahay. So doon sa grassland area, pwede ka magpakawala po dyan ng mga kambing, baka, kalabaw. Kung gusto mag-alaga ng tupa, pwede din. Kaya yan yung purpose po niyan, kasi dati inalagaan po yan ng mga kambing. Kung mag-free range chicken ka din, pwede din. Tapos punta ka ng likod, andyan yung mga mahogany at saka yung mga nib natin. Tapos may mga ilan-ilan din na fruit bearing. May rambutan din po, may mga puno ng saging. Madami din yung saging na nakita ho natin dyan. Tapos meron po tayong sa rambutan po, may 2 klaseng puno po dyan ng rambutan at mga puno ng mangga. So may lansones, di pa din po namumunga, maliit lang po siya. So ikaw mismo, pwede ka pa din magtanim ng mga fruit bearing sa lawak pa ng vacant area po dito mga Cup for the Buddies. So ito yung klase ng property na di dapat palagpasin. Bakit? Kasi po pandemic fruit po ito. Kumbaga, bakit tinawag kong pandemic fruit? Pag dito ka na lockdown, basta masipag ka, buhay na buhay ka. Yun yung advantage pag may farm. And previous pandemic, we experience a very hard time, especially for food gathering. Talagang maraming nagutom. Ito, maganda dito mga Cup for the Buddies. Ready na po ito. Lilipatan na lang po. Clean title pa po ito mga ka-farmlad po natin. So, kayo na lang po ang hinihintay nito. So, paunahan na lang po at huwag niyo po itong palalampasin. Pag nagutom ka dito sa likod, mayroon po dyan fish pond, ayan, mayroon pong isda. Mag-alaga ka ng manok, may karne ka. So, talagang napakasarap po ng buhay probinsya po.
yung buhay na may farm ka, kasi talagang you could provide for your family and for your loved ones na gusto niyo pong itira dito. So, ang maganda ho nito, ito po yung klase ng farm na talagang di mo panghihinayangan pag binili kasi napakaganda, and 100% po flat area po ito. Ano po, wala pong bundok po dito. Kumbaga flatland po ito. Yan po. Ito po ay mga rambutan at mga saging. Produkto po yan dito. Yung Ang dami po ho. Yan nga mga ka-for the bodies, hanggang dito na lamang po muna ang video po natin. Sa mga interested po sa property na ito, so message nyo lang po ako. Andyan po yung contact details po natin sa upper right hand corner, and dito sa end ng screen, ano po, andito po yan. So maraming salamat po sa lahat, at sa uulitin po, ang lahat ng papurit parangal ay tanging sa Panginoon lamang at tanging Kanya lamang. So maraming salamat po sa ating mga subscriber, follower at mga masugid na tagapag-suporta po. Hanggang sa mga susunod na videos po natin. Thank you very much. God bless. Bye-bye for now.